Ang ganda ng tanong nung aking ka-talk time just this morning. Sabi ko, gawan ko ng video to, no, regarding anxiety disorder. Sabi niya sa akin, di ba coach, nagkaroon ka ng anxiety disorder before. So, wala ka na bang ngayong anxiety? So sabi ko, tandaan mo, anxiety is part of the body, kagaya rin yan ng joy, disgust, anger, sadness. Anxiety will never be gone. Okay, ngayon, ang nawala lang sa akin is the disorder. In fact, sa sobrang gumaling na ako talaga sa kung paano i-manage ang anxiety, even to those people na walang anxiety disorder, feeling ko mas magaling ako sa kanilang i-manage yun. Ito yung very specific example kung papaano ninyo masasabing pwede talaga ma-manage ang anxiety. Eto. So, last week, Thursday, June pa lang yun. Kasi ano na ngayon? July 3, no? Last week, bumangon ako, biglang may sudden movement ako, kasi sinalo ko yung charger na nalaglag. Nung kinuha ko yung phone, hinabol ko para hindi malaglag. Pagka turn ko ng ganon, boom, ikot talaga yung paligid. Umikot talaga. As in, umikot. Hindi feeling hilo, ha. Umikot. So talagang nakakatakot yung experience na yon. First time ko in my life. So umupo ako, hala, ano nangyari? Katapusan ko na ba to? Stroke ba to? Ba't ganito nangyari first time ko? So talaga nakakapanik yun. Segundo lang siya nawala. Uy, nawala. Ayos, objectively. Kasi alam mo, pag medyo scientific ka, observer ka eh. Science, ganun eh. Hindi ka basta-basta nagre-react. Eh, ganun na yung training ko. So, tinitingnan ko kung ano talaga. So, objectively, no? So, hindi ko muna nakakatakot siya, pero andun pa rin yung utak ko na dapat alam ko kung ano yung nangyayari. So, anyways, nawala muna akong takot agad. Although may takot na yun. Ibig sabihin, hindi ako napadala or nadala nung takot ko na sugod agad sa ER or nagpanic agad. Pero may takot nandun. Okay. So nawala. Okay, segundo lang nawala. Ngayon, napatingin ulit ako sa kaliwa. Umikot na naman. So umiga ako sa kama. Sabi ko, ano yun? Tapos realize ko, teka lang, tuwing gagalaw ko yung ulo ko, doon umiikot yung paligid. So nasa movement ko to. Na-realize ko, vertigo to, vertigo. So nag-self-diagnose muna ako. Ganun naman yun eh. Pero sabi ko, hindi pwede. Okay. So inisip ko, hindi naman ako stroke, hindi man tumabingi yung mukha ko, yung utak ko, diretso pa rin mag-isip. Okay naman. So sabi ko, sige, okay. Vertigo lang to, vertigo. So, tiningnan ko, syempre, sinearch ko ulit yung vertigo. So, ayun, sabi ko, ito yung symptoms ko. So, ang diagnosis ko, syempre, hindi ako pwede mag-diagnose, pero pansamantala lang. Para lang makampante ako at sabihin sa sarili, ma-assure ako na wala ako sa danger. Hindi ako delikado. Okay. So, umaga yun, mga alas 4 na madaling araw kasi nagja-jogging ako. Kaya yung mga nagme-message sa akin at maaga ako nagising kasi alas 4 pa lang gising na ako. So kapag ganito pala yung baligid ko, this is nasa farm ako sa amin, nasa Candelaria, Quezon. No, kapag puti naman yung background ko, nasa condo ako nun sa Manila. Okay? So, tapos nagbiyahe pa ako ng Manila ng mga alas 3 ng hapon. In fact, habang nagda-drive ako, napatingin ako sa kanan, umikot na naman. So, kailangan ko, umiikot. Kailangan dagdahan-dahan ako, hininto ko yung kotse ko sa gilid. Actually, bawal yun, no? Kung may vertigo ka muna, no? Ako, ang tigas ng ulo ko. Ganun ko ma-manage yung sarili ko eh. So anyways, nawala na. Drive na tayo. Wag lang tayo lilingon ulit. Okay, drive. So Thursday yon. So pinahinga ko lang. Okay, Friday, anxious. Andun yung anxiety, no? Na scary kasi yung experience eh. Pero sabi ko, hindi. Mas gusto ko na lang ipakonsulta ito sa doktor. So ang ginawa ko, para mabilis na, nag-ER na lang ako nung Sabado na. So Sabado, punta ako sa ER. Tama ako. So kung ano yung pagkakabasa ko doon sa simptomas ko, yun din ang ginawa ng doktor. So minaneuver yung ulo ko ng doktor, Epley maneuver, yung para ibalik yung kristal na natanggal sa aking tenga, na yun dapat ang nagbabalanse sa'yo, na dislodge. Ang aking diagnosis, ear infection, pangbatang sakit. Lecheng sakit yan. Okay, sa tanda kong to, nagkaroon pa ako talaga ng ear infection na usually nangyayari sa mga bata.
Sabi ko nga, bata pa ako eh. So anyways, so yun na nga, binigyan ako ng gamot, dalawa, na pampatanggal ng hilo, at ear infection. So naka-antibiotic ako, last ko nang iinumin mamayang 2:00. So pwede na ako mag-wine ulit mamaya. Tapos na ako eh. So anyways, so ngayon, ang tanong, nakita ninyo na hindi ako nagpanic nung Thursday na nangyari sa akin yung vertigo, kahit grabing scary, umiikot ba naman? Hindi parang yung, usually ang anxiety disorder kasi parang kang dinuduyan lang yung hilo na feeling eh. Pero ito, umiikot talaga. Ala, umiikot. Pati yung mata ko gumaganon-ganon. Doon nakita ng doctor na may vertigo talaga ako kasi yung mata ko gumaganon-ganon talaga. So, yung katawan ko, kala niya talaga may movement, no? So anyways, so ang sagot is, sabi ko sa kanya, ang anxiety will only happen depende sa iyong interpretation and your reaction. So nakita ninyo, yung interpretation ko dun sa pagkahilo ko, it's just vertigo. I'm not in danger. Ganun talaga lang ang mekanismo kapag na-dislodge, natanggal yung mga kristal sa lugar niya, sa tenga, talagang normal na yun yung magiging simptomas niya. Does that mean mamamatay ako? Hindi. Ganun lang. At kailangan lang ibalik yon para bumalik sa normal. So, kailangan ko bang matakot? So, yung reaction ko, hindi. Tinanggap ko lang siya na ganun. So therefore, masaya ako buhay ko, nag-host pa ako nung Martes. So Thursday nangyari yon, dumaan ang Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, nag-host pa ako ng wedding ko. So nakafollow ka dun sa personal account ko, nakita nyo ay sang pa. So maraming salamat sa nagpuri sa akin na sa pagkanta ko, no? So you see, nakita niyo yung idea, it's really how you interpret and how you react. Kung ang interpretation mo, mamamatay ka dahil sa pagkahilo mo, then paano hindi ka magre-react ng panic? Pero kung ang interpretation mo, ganito lang pala to, yung hilo ko pala, pakiramdam lang kasi may anxiety disorder ako, hindi ibig sabihin mamamatay ako. So, hindi ako magre-react na, mamatay ako, Diyos ko, tulungan niyo ako, katapusan na ng buhay ko. Kapag gano'n ang reaction mo, may disorder talaga tayo, panic attack tayo lagi. So you see, pero gumaling na ako, ginalingan ko na yung aking interpretation and reaction over the years dahil malalim na yung kaalaman ko sa anxiety and how to manage anxiety. So doon ko kayo matutulungan. And good news, I use cognitive behavioral therapy. Ako po ay may certificate mismo. Ako ay nag-aral sa Australia at kumuha ng certificate, at ako'y background ko rin naman, graduate ako ng BS Psychology. I'm not a practicing psychologist, so pwede akong coach nyo lang. So, ang good news, dahil mahal ang CBT, 6,000 per session yan sa isang malaking hospital with their assessment. 6-session package yon. So 6 times 6 parang 36,000, no? Pero sa akin, ang good news, kayo magpresyo. Kapag fair sa akin, usap tayo. Kapag hindi, may mga libre akong videos na pwedeng makatulong sa inyo. Pero kung may pera naman kayo, kaya naman, at kayo naman magpipresyo, subukan nyo. Kapag hindi talaga kaya, punta kayo sa video ko. Pag hindi, kasi sa video ko, dun sasabihin ko ano yung mga gagawin mo eh. Sasabihin ko doon, punta ka sa doktor, punta ka sa psychiatrist muna, blah, 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 blah. So, ganon. Okay? So, nandito yung aking contact. Message nyo ako dyan. Again, syempre naman dapat fair sa akin. Kapag hindi, may libre naman yung mga videos ko. Okay? So, dapat diagnose din tayo ng doctor. At kung hindi man, sasabihin ko rin naman sa'yo kapag nag-usap tayo. So, with that, maraming salamat. Share the video. Let's help each other. Bye.